Eto mga paps, eto yung mga puti-puti na maliliit na yan na nandito sa may puno ng palay. Yan yung tinatawag namin na ulmog. Ang epekto ng ulmog na yan, mula dito sa ibabaw pababa, sinisip-sip ngayon niya etong palay hanggang sa mamatay. Tapos ang mangyayari, matutuyo na ganyan. So ganito ang itsura niya. Matutuyo na ganito yung palay hanggang pati sa bunga ay tuyot na rin, hindi na mapapakinabangan. So ganito ang mangyayari. Yan. Natuyo na siya. Pagka humangin, bagsak na to. Yan. So yan yung epekto nung tinatawag namin peste dito na ulmog. So ito, itong palayan ko na to, inatake na ito ng ulmog. Kasi 3 araw ko lang na hindi na bisita itong ating palayan. Ito na nangyari. Ang akala ko lang nung una kasi ay gawa lang ng hangin, tsaka yung continuous na ulan, tas malalakas na hangin, yung tinatawag sa Ilocano na naisangbar. Ibig sabihin ganyan yung naging dulo-dulo ng mga palay dahil nga dun sa malalakas na hangin, continuous na tag-ulan. Pero nung nagtagal, nakita ko na medyo natutuyot siya na ganyan. So hinayaan ko muna. Then 3 araw akong hindi nakabisita dito sa aking palayan, gawa ng nag-uulan, walang tigil ang ulan. Ngayon pumunta ako, eto yung bumungad sa akin, dumapa na sila at meron na palang ulmog sa aking palayan. So yan ngayon mga paps ang sitwasyon ng aking palayan dito. Inatake nga ng ulmog. So no choice ako. Etong infested na to na bahagi ng aking palay, ng aking palayan, umaani ako sa bahagi na to ng 4 na sako. So eto, isasacrifice ko na kasi etong peste na to, etong ulmog na to, napakahirap kalaban. Mabilis silang dumami, mabilis silang makapunta dyan sa ibang mga puno. At ang pangamba ko, baka lahatin niya ito ay lahat ito ay mahawa ng ulmog na to, lalo tayong walang maaani. Kaya isasacrifice ko na ang bahagi na to. Dahil nga sa continuous yung ulan, ay hindi naman ako pwedeng mag-spray ng insecticide. Kasi mawawalan sa isa yon, kasi medyo malakas yung ulan. Bukas kung medyo gumanda ang panahon, saka ako mag-spray ng insecticide para sa ulmog. Pero for now, etong bahagi talaga na to, i-sacrifice ko na. Padadapain ko na siya ng tuluyan. Total umuulan naman. Kasi no choice na talaga ako dito. Dahil umuulan, may tubig, padadapain ko na. At least sa palagay ko yung peste na ulmog ay mamamatay sa tubig. Kasi no choice ako, hindi ako pwedeng mag-spray. Mga paps, hindi ko sigurado kung itong gagawin kong ito ay tama. Pero alam ko, ito yung pwede kong magawa ngayon para lang makontrol ko yung ulmog dito sa aking palayan. Kasi inaalala ko, pag hindi ko ito na-control, lalahatin niya to. So itong mga katabi ko to, hektarya yan. Tapos yung banda rito ko, baka mangyari, lumipat yung peste dyan, ay madadamay pa yung aking mga kapitbahay. So ako na ang magsasakripisyo para dito sa buong kapalayan na to, kung ako man ang una na nagkaroon ng ganitong peste sa palayan. Pero balita ko sa ibang mga palayan na dyan, meron na din. Pero dito sa area namin na to, parang nauna itong akin na infested ng ulmog. So ang gagawin ko, ganito na lang. Ito talaga yung ayaw kong gawin, pero no choice ako. Isasakripisyo ko talaga etong bahagi na to.
O yan mga paps, oh, kapag nauuga yung puno ng palay, namumuti dito sa may tubig. Yung mga insekto, nandito sila sa tubig, nalalaglag sila dito. Ayun oh, ang daming insekto nalalaglag. So talagang hindi ko alam kung tama itong pamamaraan ko na to, pero as of now, para sa akin, ito yung tama na gagawin ko. Yung sakripisyo ng magsasaka, ito talaga. Kasi dito na nga, yung mga naunang nag-aani na, umaangal na sa presyo ng palay. Sabi nila 16 pesos na per kilo. So lugi na. Tapos sa akin ganito pa mangyayari. Naisangbar na. Tapos infected pa. Itong ulmog na to, napakahirap talaga itong apulahin. Napakahirap itong kontrolin. Lalo't ganito ang panahon, hindi umaaraw, hindi ako makapag-spray, hindi ko talaga sila makontrol. Kaya no choice talaga ako, sacrifice. Patutumbahin ko na itong bahagi ito talaga. Ang isang option ko sana na gagawin dito para maapula ko o makontrol ko yung ulmog ay sunugin ko itong bahagi na to kung saan infested. Kaso continuous kasi yung pag-uulan, medyo malakas ang ulan, hindi natutuyo yung dahon. Kaya hindi pwedeng masunog. So no choice tayo, ganito talaga gagawin natin. Palulutangin ko na lang siya dito sa tubig.